Sinibak sa trabaho ang 300 kontraktual na mga empleyado ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Masusundan pa ang sibakan na yan ng mahigit 1,000 iba pa. Bukod raw kasi sa hindi maganda ang ipinakita sa trabaho ng mga sinibak, binawasan din daw ang budget ng MMDA. Para sa iba pang detalye, nakatutong po live si Rafi Tima mula sa EDSA Guadalupe, Makati. Rafi! Malungkot, Mike, ang pagpasok ng 2011 para sa mga 300 contractual employees nga ng MMDA matapos nga silang masibak sa trabaho. At ayon nga sa MMDA, umpisa pa lamang ang layoff na ito ngayong pagpasok ng taon. Kahapon lang nalaman ng grupo ni Ramil at Renato na wala na silang trabaho. 8 taon na raw silang nagtatrabaho sa Sidewalk Clearing Operation Group ng MMDA bilang contractual workers. Si Ramil at Renato ay kabilang sa 300 contractual employees ng MMDA na mawawalan ng trabaho. Pero maliit pa raw ang bilang na ito dahil 1,800 ang kabuang bilang ng inirecommend ng sibakin ng MMDA. At laking gulat nga daw nila nang makitang nakapaskil sa kanilang opisina na hindi na-renew ang kanilang kontrata sa pagtatapos ng 2010. Kung dapat pong tanggalin, okay naman po. Kaya lang po, yung walang pasabi, bigla-bigla lang po. Pagpasok namin ng January 1st, hindi po namin alam, wala na kami trabaho. Hindi po kami napaghanda. Hindi kayo na-warningan, kumbaga? Wala po, sir. Humingi ako sana ng sa kanila, wala rin talaga eh. Talagang tanggalan talaga daw. Ano sabi sa inyo? Final na yan? Final na daw. Wala na magagawa. Hindi na kayo pwedeng umapila? Hindi na po. Karamihan sa kanila may mga kaso umanong laging absent kaya hindi na-renew ang kanilang kontrata. Reklamo naman nila, arawan lang daw sila at may dahilan kung bakit minsan lumiliban sila sa trabaho. Ang positive sa absenteeism, 18%. Meron kong absent na 11. Tapos, kaya ako naka-absent ng may bigat na dahilan. Explanation naman kami, ewan ko lang kung anong mangyayari sa explanation namin. Ayon sa MMDA, may dahilan naman kung bakit sila pinuntiriang huwag nang i-renew ang kontrata. Yun po yung mga nag-expire na ho yung contract at sangayon po sa aming personal office, ito po yung palaging absent, yung sa performance evaluation hindi gaanong kagandahan at ito rin po yung rekomendado ng kanilang mga department heads na hindi na dapat i-renew. Pero ang mabigat daw na dahilan ng layoff, ang 52% bawas sa budget ng ahensya. Noong 2010 at sa mga nakalipas pang taon, 2.076 billion pesos ang budget ng ahensya. Ngayong 2011, bumagsak ito sa 980 million pesos. Rekomendasyon umano ng Department of Budget and Management, magtanggal sila ng kulang-kulang 2,000 empleyado para magkasya ang budget. Bagay na posible umanong makaapekto sa operasyon ng ahensya. We have to look at the picture in a wider perspective na may mga bagay na kailangan gawin bagamat malungkot. Pero mag-iisip pa rin ho kami ng pamamaraan kung paano po maibsan ng dagok nitong sitwasyon na ito. Ang gusto niwasan, Mike, ng MMDA ay mabawasan yung bilang ng mga traffic enforcers dahil nga sa napipinto pang dagdag na layoff ng MMDA. Marami sa mga natanggalay ngayon mula sa sidewalk clearing operation at doon sa construction equipment maintenance office. At ayon nga sa MMDA, ipipilitin nila kahit mahirap na mag-budget at pagkasyahin yung kanilang tinapira sa budget na huwag na sanang magbawas ng mga tauhan. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima. Kung sa MMDA ay nagbawas ng mga empleyado, may magandang balita naman para sa ilang manggagawa. May dagdag sweldo. Simula sa akin sinambang ito, may dagdag sahod ng mga manggagawa sa Calabarzon Region o sa Region 4A na una lang ipinatupad nitong uno ang dagdag sweldo sa mga manggagawa sa CAR o Cordillera Administrative Region. Yan ang tinutukan ni Pia Arcangel. Mabuti na ang mahuli kaysa wala, kaya kahit na delay ng ilang buwan, swerte na rin daw maituturing ang mga manggagawa sa Region 4A o Calabarzon Region dahil sa unang buwan ng bagong taon, matatanggap na nila ang dagdag sahod nila. 17 pesos kada araw ang dagdag sahod sa Region 4A. Hulyo pa ng nakaraang taon nang umpisahan ng deliberasyon para sa wage increase dito, pero nito lang matatapos ng 2010 na pagdesisyonan ng Tripartite Board. I think the tripartite sectors in the wage board feel na hindi pa talaga nakaka-recover yung economy ng Region 4A from the global financial crisis kasi sila yung most hit. Naunang naipatupad ang wage increase sa NCR at iba pang lugar sa bansa noong nakaraang taon. Tanging Region 8 at Region 2 ang may pending wage hike sa ngayon.
Sa NCR, dagdag na 22 pesos kada araw ang nakuha ng mga minimum wage earner noong nakaraang Hulyo. Pero hindi sila agad-agad makakahingi ng panibagong wage hike. Because supposed to be lahat ng criteria on the determination of wage have been taken into account, hindi yung impact for the coming year. Pero ang ibang manggagawa tila naiinip na, lalo pat kabi-kabila ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mas maganda po kung ngayon lang, ibigay na kagad. Depende lang po ma'am kasi kung ano lang po ang sa ano ng boss namin ma'am, yun lang po maghintay lang po kami kung kailan po sila ma'am, yun lang po. PR Kanghel, Nakatutok, 24 Oras. Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, narito ang masipag at higit sa lahat tapat sa larangan ng pagbabalita ang ating kapusong si Connie Sison. Connie. Salamat, Mike. Isang fetus ang natagpuan sa comfort room ng isang eroplanong lumapag kagabi sa Laia mula sa Abu Dhabi. Inaalam pa kung sino ang ina ng munting anghel. Nakatutok si Dano Tingkungko. Pasado alas 11 kagabi sa basurahan sa CR ng Etihad Airways flight galing Abu Dhabi, natagpuan ang tinatayang 6 na buwang fetus. Sa sinumpang salaysay na ibinigay ng aircraft cleaner na si Randy Odo sa Pasay Police, sinabi niyang naglilinis daw siya sa lavatory ng eroplano nang mapansin daw niya isang dugo ang balot ng tissue. Nang usisayin niya ito, tumambad na raw sa kanya ang fetus. Ang katakataka sa insidente, ayon sa pulisya, wala raw napansing anumang bakas ng dugo si Odo sa eroplano maging sa loob ng CR. Maging ang mga nakausap ng pulisya na staff ng eroplano at ng NAIA, blanco pa rin daw sa pangyayari. Marami akong nakausap doon na supervisor, yung mga polis natin doon. So far talagang sila wala, blanco sila, wala talaga sila napansin. Kasi sa dami kasi ng bumaba, sa dami ng mga bumaba galing ng Abu Dhabi. Pwedeng sabihin nating plinano niyang pinalaglag, pwede ring aksidente na nalaglag. Nakunan, ganun, parang nakunan. Pwede rin sabihin natin na sinadya niya. Nasa pangangalaga na ng Veronica Funeral Homes ang fetus. Kasalukuyan pang tinutunto ng Pasay Police kung sino ang ina nito. Patuloy namang kinukuha ng GMA News ang pahayag ng Etihad Airways hinggil sa insidente. Nito nakaraang Nobyembre lang, isang babaeng patungo sa ng Taiwan ang nanganak sa loob ng CR malapit sa Intelligence and Investigation Division Office ng MIAA. Nadiskubre ng janitress ang panganganak matapos magduda sa OFW dahil sa tagal sa loob ng CR. Swerte naman na iligtas ang sanggol. 2 buwan bago yan noong Setyembre, iniwan sa basurahan ng Gulf Air Flight 154 ang may bagong panganak na sanggol na nakakabit pa ang pusod. Kalaunan ay napag-alamang iniwan ito ng inang OFW mula Bahrain. Ang sanggol ay nasa pangangalaga ngayon ng DSWD at pinangalan ng George Francis. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, nakakaantig naman ang kwento ng isang babaeng nakilala ng GMA News. Bagamat namatayan siya ng sanggol, nag-volunteer siyang magpa-breastfeed at magbigay ng kalinga sa mga sanggol na inabandona naman ng kanilang mga ina. Yan ang tinutukan ni Cara David. Taon-taon halos 1,000 sanggol ang inaabandona ng kanilang mga magulang. Napupunta ang ilan sa kanila sa Cribs Foundation, isang foster home para sa mga abandoned baby. Marami sa mga sanggol dito nangangailangan ng gatas ng ina at init ng kanilang yakap. Pero dahil iniwan na sila ng tunay na magulang, nangungulila ang mga batang ito. Mabuti na lang at may mga volunteer tulad ni Donna. December 10 nang isilang ni Donna ang kanyang unang anak. Pero premature si Baby Sofia at sa kasamaang palad, binawian ng buhay matapos isilang. Not all mothers na bibigyan ng angels. Pag nalulungkot ako, parang kinakausap ko na, sinasabi ko na help me to move on. Tapos pag-pray niya kami ng daddy niya always. Bagamat hindi nabuhay ang kanyang sanggol, patuloy na naglactate si Donna at naisip niya, imbis na masayang ang gatas, ibigay na lang niya ito sa mga sanggol ng Cribs Foundation. Ngayon, regular na nagpapasuso sa mga inabando ng sanggol si Donna. Nakakatulong sa pagpapalakas ng immune system ng mga sanggol ang breast milk na kanyang hatid. Hindi man niya kadugo ang mga batang ito, pakiramdam ni Donna, regalo niya ito sa yumaon niyang anak na si Sofia. Pag hawak mo na sila, parang sa'yo na rin. Parang sa'yo na rin sila. Kasi wala silang mga mommies, iniwan sila. Ako gusto kami magka-baby kami. Iba yung joy na nararamdaman mo. Kahit hindi mo na maiisip na hindi mo siya anak eh.
Nagdarasal pa rin si Donna na mabiyayaan ng sarili niyang anak. Pero habang di pa ito dumarating, handa siyang magmalasakit at magbigay kalinga sa mga batang di nabigyan ng pagkakataong mayakap ng tunay na ina. Cara David, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Isang inarestong vendor sa lungsod ng Manila ang nagrereklamong ginahasa umano siya nang humuli sa kanyang pulis at ang pangahalay ay naganap umano sa loob pa mismo ng punong tanggapan ng Manila Police District. Si Salima Refran, Naka-Alerto 24. Dito sa MPD Integrity Office, dinedetene ang mga inirereklamong tiwaling pulis Maynila. Pero dito pa sa loob ng tanggapan gumawa umano ng krimen ang isang MPD Intelligence Officer. Ang akusasyon ng isang babaeng vendor, panggagahasa at pagnanakaw. Kanina nagsampara ng kasong rape at robbery sa Manila Fiscal's Office ang MPD Women's Desk laban kay PO3 Antonio Bautista. Ayon sa statement ng biktima, madaling araw ng December 31, 2010, nilapitan siya ni Bautista sa kahabaan ng Carriedo Street at sinama sa MPD Integrity Office sa kasong bagansa. Panakot daw ni Bautista, makukulong ang biktima kung hindi ito susunod sa kanyang mga kagustuhan. Bukod sa panggagahasa, kinuha pa raw ng pulis ang wallet ng biktima na naglalaman ng 4,000 pesos. Pinakawalan lamang daw ang biktima nang hanapin na ng kanyang kinakasama. Sa loob umano ng opisinang ito nangyari ang panggagahasa. Ang sospek binaklas pa ang jalusing ito makapasok lamang sa nasabing opisina. Galit na galit ang hepe ng Integrity Task Force sa Manila Police District na hindi daw dapat pumapasok sa kanilang tanggapan si Bautista dahil hindi niya ito tauhan. Paano nakapasok yan dyan? Hindi naman namin member dito sa Integrity Task Force yan. Ang suspect na si PO3 Bautista hindi na nagpakita. Hindi naman daw ititigil ng MPD ang paghahanap sa kanya. Kailangan natin dyan ng kamay na bakal at although meron silang due process, ibibigay natin sa kanila ang nararapat para sa kanila. Dapat manugutan niya kasi pulis siya eh. Dapat maging maging lalaki siya. Kasi hindi lang siyang naapektuhan buong departamento. Umuwi na sa kanyang probinsya ang biktima para makasama ang kanyang pamilya. Sa kanyang statement din, sinabi niyang may isa pang babaeng kasama niyang hinuli rin daw ni Bautista. Pero di pa matukoy kung sino ito. Meron din daw kasama si Bautista nang siya ay hulihin, pero di pa malaman ang kanyang pagkakakilanlan. Salima Refran, Naka-Alerto 24.